Ano ba yung na-discuss ko sa inyo? Ma'am, yun lang pong ano, morning in nag-rep can lang po. Okay, sige. Okay. So I'd like you to open a website, onlinequestions.org, if you're familiar with that. I'll try to send it on our chat box muna. Ayan. And then, use this code. Okay na po? Please react. Use the reaction button if nakabukas na kayo. You may use the Google Chrome and input that site. Yan. Everyone, pa-react naman if okay na. How about the others? Okay. Yan. Okay, thank you. So, so now we will try to, kung ba magbibigay ako ng questions and then you will use the color violet. Okay, nakikita po yung violet. So you will use that sa ating, kumbaga sa inyong magiging sagot for this question. Can you determine or describe kung kumusta ka ngayon? Can you just, siguro kahit ilang phrase lang, yan. Other than the word okay, I'm not okay, ayan. Pwede po bang describe sa amin? Use the color violet, ha?
Okay. Busog. So, kung karamihan dito mga related sa pagkain, ayan, parang tunog may handaan ata mamaya. Malapit na ata ang fiesta, may birthday-han. Ano kaya ito? Special occasion. So, sa mga gutom diyan, it's already ano na, eh, kumbaga parang merienda na ngayon, eh. Kung babagong gising kayo, nawa ay, makapagluto na, makakain, kahit uminom lamang ng, ah, halimbawa gatas, kape, and then tinapay, kung hindi man makapagluto ng kanin at ulam. 'Yan, sana po ay makapag-prepare at makakain na ng umagahan. Gutom na, eh. Anong oras na kasi? Mamaya tanghalian na, hindi pa kayo nag-uumagahan. And then ayan, it's good, na merong mga masaya dito, yeah. Feeling lost, recovering sa ano kaya, hopeful, grieving, grieving kaya saan, namatayan or, another or a different situation, iniwan or nasaktan, 'yan. A bit tired. Ito maghanap na ng, since nasa bahay naman, puwede magpa-deliver na tayo diyan o kaya baka merong tindahan sa labas para may makain na. And then lost, sige, subukan natin isa-isahin. Lost, um, paanong lost? Like, hindi mo alam kung ano na yung gagawin mo today? Parang you have, questions in mind? And, nalilito ka na, naliligaw kung saan ba, alin yung pipiliin mong desisyon, ayan. Happy, hopeful, okay. So ayan, thank you sa lahat ng nag-participate. And then now naman, punta naman tayo sa another question. So ang gagamitin niyo naman na ay color blue, itong isang 'to. Ano ba 'yan, indigo ata or navy blue. So ang next question naman, paano kayo humaharap sa tao kapag kayo ay pagod na, 'pag nahihirapan na, stress, challenge, paano kayo humaharap sa tao? So gamitin lamang po itong kulay na ito. Again, dun sa, gamit yung dark blue, ah, paano kayo dito niyo ilalagay paano kayo humaharap sa tao when you feel, stressed, tired, challenged, 'yan, nahihirapan na, self-isolate kapag pagod na, kapag may approach na try pa rin ang best to smile, okey?
About the others, is still smiling in front of them. Tahimik po, nagsasalita lang 'pag kailangan. Paiyak na. It's good na merong, kapag humaharap sa iba, nandiyan yung sense of, let's say comfortability to the point na mararamdaman na umiyak, magsabi ng totoong nararamdaman. Just smile and think na everything will be okay. Mayroon pa? Verbal shutdown. Nagiging tahimik talaga. Sige, normal po. Di naman nila kasalanan na pagod ako. Trying my best to be approachable kahit pagod na. Isasantabi na lang muna. Kasi the world doesn't stop. Even when you're falling apart, okay? Yes, Mr. Lopez, may concern? Ma'am, ma'am, meron po bang ano, itis patitis na lang? Again? Meron, pwede po bang itis patitis na lang? Okay, sige. Pakitang goods pa rin kahit hindi ma-absorb ang aking energy. I still smile. I still face them with all my remaining energy despite the exhaustion. Sing lang palagi, hindi pwede basta mapagod. Habang mas karamihan na sa masa ang mas nahihirapan sa laylayan. Okay. Mayroon pa magdaragdag? Sige, thank you. Ayan. And then how about naman, you may use the color yellow, okay? In answering this question. How about when someone ay lumapit sa inyo para magsabi ng kanyang concern, kanyang experience na pinagdadaanan, halimbawa problema, challenges, o kaya kahit kung ano mang kadramahan sa buhay. Ayan, ano naman yung nagiging approach nyo? Paano niyo siya tinutulungan? If there's a need na tulungan siya, ayan. Ano yung nagiging approach nyo kapag may lumalapit sa inyo? Asking for help or just to listen? Yan. Ano yung nagiging approach ninyo? So use the color yellow. Okay. Let's pray together. Nakikinig po kasi hindi naman sila mag-o-open kung hindi na talaga kaya. Yung tumutulong sa kahit anong paraan ng makakaya ko. Listen, reflect, advise if needed. Makikinig po palagi and magsasabi ng opinyon or suggestion kung kailangan. Pakinggan sila tapos if need na advice, try to give them a reasonable advice, okay? Being with them and empathizing with them, listening to what they say, but not giving a certain advice since it varies from people to people. Yes, it varies. I always comfort them with physical affection and tell them comforting words, since words is not my forte. It's okay. Uh, Stay with them. Hayaan ko muna siya sabihin ang lahat ng gusto niya sabihin, then saka po ako magbigay ng maayos na advice. Okay. So, hindi naman lahat ng tao, tulad nga ng nabanggit, it varies.
Okay? It depends sino yung taong kausap, sino nakikipag-usap, ayan. So even if it's not words is not your forte, you can still give them advice if it is needed. But it's not always the case. You can just, ayan, stay with them, makinig, and then kapag kailangan laman opinion or suggestion, doon lamang magsasalita. And then it's okay lang na maramdaman or iparamdam sa kanila that you are there, that your presence is more important than any solution that they needed. Okay? At least they will feel na you are there, that they have someone they could lean on, na hindi sila nag-iisa in that problem, in facing that problem. Okay, so yan, thank you so much sa inyong mga sagot. And then lastly, yan, ito naman ay sa loob naman ng tahanan. Okay, sa loob ng tahanan. Use the color green. Uh, how, wait, paano ba kayo or as a family, yan, paano yung inyong communication, yan, communication inside the house? Whether it be may buo man yung pamilya or not, o kaya ay kung sino yung kasama lamang sa bahay, guardian, if hindi man parents, how do you communicate with each other inside a house? Or sino ba yung mga kasama ninyo sa bahay? How do you communicate with them? Or how they communicate with you? Is there a positive or negative um, happenings o kaya ay uh, you don't feel comfortable, ayan. So use the green one. Okay, right now po ay mas naging open ako sa kanila. It's good kasi tayo bilang mga college students, lalo na simula pa nung pagkabata, mga nahihirapan na makipag-communicate sa family. So it's good that there's a positive outcome this time na nagagawa mo na magsalita, magsabi ng iyong nararamdaman sa mga taong nasa loob ng tahanan or nakakasama mo sa loob ng tahanan. And then we openly communicate, may it be positive or negative topic, yes, not most of the time, but we try to understand feelings ng bawat isa. Okay? Since college, I mas naging open sa family and more bondings tuwing weekends. Hey, that's good. I always hug them kapag umuuwi from school. Then we make time sa gabi na pag-usapan na nangyari sa araw namin. Okay, it's good that there are kumbaga mga positive ang inyong mga nararanasan sa the house. So parang tropa lang. Kasi puro pala biro naman sa bahay. Even may concerns, pabiro din ang approach. Okay. Ayan. May magdaragdag pa ba? Sige. Unfortunately, I do not like to maintain good communication with my relatives since too much
negativity occurs in the compound except my family, parents and siblings. Okay. Ayan, so hindi naman palaging na nagkakaroon ng positive na result. So in the situation, in his or her situation, experiencing na hindi maganda yung environment. So it's not just hindi sa loob ng bahay, but the community kung nasaan siya. Okay, so I hope na kung hindi man talaga maayos yun, kung hindi man maging okay yung buong community, minsan yun yung nagiging rason kung bakit pinipiling umalis. But ayan, it's okay. Then gusto na umuwi at yakapin sila. Ayan. So, thank you so much sa inyong mga sharings. And lastly, yan, last question na tayo. Gamitin naman natin itong light blue. Okay, so light blue naman. Kumusta naman kayo sa loob ng paaralan? Halimbawa lamang how you communicate with your friends, your classmates, how you do the academic task. Ayan. So use the light blue or sky blue. Yan. Okay. Ramdam na po yung pagod, nakaka-drain. Pero super thankful sa friends dahil lagi sila nandyan. Ayan. Nakaka-excite na nakakalungkot kasi third year na. Konti na lang. Mas ma-excite kasi malapit nang matapos. Okay, malapit na matapos ang mga paghihirap nyo. And kumbaga, after that, after of all the challenges you face, super grateful kayo paglabas ninyo. Kasi yung mga natutunan ninyo dun sa mga hirap na yon ay may apply nyo or kaya naman it could help you na mas maging matatag sa pagharap outside ng school, okay? And then nahihirapan pero somehow dahil sa mga kasama ay mas gumagaan ang vibes. Pagod na. Yan. Magpahinga. Paminsan-minsan magpahinga. In what way? So we have different kind of rest. Be it pagkain, pagtulog, o kaya paglalaro. Ayan. O kaya naman pupunta um, sa ibang lugar. Yan. Magmomol. Yan. Diba? Kumbaga sa mall, magpapalamig. Maglalaro ng ML. Yan. So we have different kind of rest that we are comfortable doing at o kaya ay pakiramdam natin relax tayo kapag ginagawa natin yon. Next, nakakapagod minsan pero alam namang lagi akong may kasamang magdusa. Damay-damay na to. Damay-damay na to. At least hindi mo mararamdamang nag-iisa ka na nasa challenging part. Okay. Miss ko na po yung times na magkakasama pa kami sa isang block. Okay. So, hindi palagi or hindi maging consistent na sila yung mga kasama mo
all throughout the years of your college life, but it's okay. Nahihirapan bang mag-move on, mag-move forward? Yan. Communication is the key kahit na sobrang hirap na maghanap ng time. At least you have, you still communicate with each other. Ayos naman sa na-come up ah, ang pressure. Mahirap pero kayang-kaya naman na ine-enjoy na lang. Okay, na-enjoy na lang every moment. Pagod na. Always trying to be better than yesterday. Yes, you can still be better every day. Better than yesterday. Good thing na may good friends around me. I'm good since I can hang out with the people I always cared and they are all fun, enjoys with a different set of personality. Yes, nakakapra kayong lahat, Master. Salamat. Ah, okay. It's my pleasure. Okay. So, ayan. May magdadagdag pa ba? Sige. So, thank you so much for all your sharings. So, now we've read the different situation, different feelings or thoughts of your classmates. So now, we will try to relate it sa inyong binabasang uh, literary piece. Yan. For a while lang, stop ko muna yung presenting and then ayan, another naman, you may close that and then ayan, I've sent you a code. So, gamitin nyo na lamang po yan. Then this time, so di ba kayo ay pinagbasa ko ng mga literary piece. So using the color violet, ano po yung literary piece na inyong nabasa? Type if si Mabuti, si Tata Selo, or all three. Yan. The violet one. So ang ating literary piece, Philippine literary piece na mga binasa, si Tata Selo, si Mabuti, Morning in Nagrabkan. So alin po dun sa tatlong inyong mga nabasa? You may write all three if um, yung tatlong yun ang inyo nabasa. O kaya naman ay kung alin lamang yung mga piyesa ang inyo nabasa. So, we could see kung alin ba yung pinaka-familiar. Yan. Okay, all three literary pieces. How about the others? All three? Tata Selo. Tata Selo, Morning in Nagrabkan. Okay, all three. Okay. Ilan na to?
Sige, morning na grab kan, si Mabuti. Yes, so I guess most of you have read all three literary pieces. Ayan. So from those literary pieces, yeah, so we will try to uh, connect. So mangyayari magja-jump, jump off tayo. So kanina nabanggit ko 'di ba, ah, dito sa mga naging komento ninyo or sharings ninyo. So from all this, ano yung naging setting natin? Nariyan ang tahanan, nariyan ang eskwelahan, community, 'di ba? So when we try to look for the literary elements ng isang literary piece, lalo na dun sa Philippine literary piece, 'di ba? These three are all short stories. Okay? And then ang setting nila, so si Mabuti, anong setting ng si Mabuti? Sa paaralan. But kung titingnan natin yung mas malalim na relation, 'di ba? May connection sa loob ng tahanan. But it's not, kumbaga, hindi siya um, ipinakita ng malinaw or ano lang, parang na ano lang, papyaw lang. Kasi main setting ay loob ng ng paaralan. Yan. Si Mabuti. And sa Tataselo at saka Morning in Nagrabkan, di ba ang setting natin doon ay community. Or mas specific dito nga sa Morning in Nagrabkan, ang setting natin tulad ng ating naging discussion last time ay loob ng tahanan. Okay? So, in identifying the setting, natin on how the author described the setting by using the atmosphere, the ano yung environment, okay? Tulad na lamang doon sa Nagrabkan, may description kung ano yung lugar, ano yung pakiramdam nung nasa pagiging probinsyano or nasa probinsya, ano yung umagang yon, ano yung nangyayari sa umagang yon. So that's how we see the setting. And then sa Mabuti, so ang ginagawa na lang natin, hindi na natin iniisa-isa yung literary piece ha. Kaya kayo ipinagbabasa ko para may background na kayo kapag tayo ay nagkaroon nga ng ganitong discussion kasi mahirap kapag iniisa-isa natin. Okay? And then sa si Mabuti, so 'di ba? Um, nabanggit dito yung setting since may information na dito siya nagtuturo. Ayan, may library. So, nagkakaroon ng mga descriptive words. So, using our senses, how the author described a place. So, what place? Yun yung nagiging setting. Ano yung oras? If nababanggit yung oras. And then, ano yung scenario? Sino yung mga naandon? Tulad na lamang sa Morning Nagrabkan, nandun yung mga manok or mga hayop sa loob within the farmland, ayan. Sa buhay probinsya, 'di ba, mga pagtilaok ng manok, ayan. So nagkakaroon ng oras at saka atmosphere kung ano nga ba yung pinangyayarihang lugar. And then, in terms of ayan, sa characters naman, easily identified sila kapag lalo na dun sa mga dialogue. Kapag may dialogue, kahit hindi mo basahin ng buo, yung isang short story, makikita mo na agad yung mga characters sa closing parenthesis, 'di ba? After that, sabi ni ganito. Ma-identify mo na agad sino yung character. And then, other than that, minsan nagkakaroon ng description na si author kung sino yung mga character. Si Mabuti ay ganito, o ang pangalan niya ay Mabuti o tinatawag siyang Mabuti. Ayun. So, nagkakaroon na ng description na ipakita na, naiilarawan na
ni author sino yung character. And then hindi naman nga palagi na, tao ang character sa isang storya. So sa Banda-Bandarian on other literary piece makikita natin kung sino yung ibang characters. I mean, it's not always the living things na tinuturing na character ng isang storya. There are other stories na ang characters ay non-living. It depends on how the storyteller or how the writer portray or wrote the characters. And the characterization, um, kung paano ipinakilala ng author si characters. Ayan. So as of now, binibigyan ko lang kayo ng background on these literary elements para kapag tayo ay nagkaroon na ng literary analysis on different literary piece, ay ma-identify ninyo or paano ko ninyo sila i-describe or isusulat in an essay format. Okay? And then, ayan. So, nabanggit ko na mga authors on how they write, their stories. Ayan. Other than the senses, descriptive words using different senses. So, ano nga ba yung mga senses na meron tayo, di ba? Sense of sight. So, di-describe ni author um, using the words na descriptive on sight. You can visualize through these words, you can visualize kung ano yung nangyayari. Kung nasaan and sino yung mga naandun. Ayan. Ano yung nakikita ng mata. So, upon reading, yun, ma-visualize mo. And then, use the sense of hear. Yan. So, kumbaga, parang maririnig mo. Na just visualization, kundi maririnig mo rin, ano yung tunog na sinasabi ng manok or ayun. And then, nandiyan yung salitang busina. O, 'di ba? Kapag may sasakyan na dumating. O kaya naman ay tunog ng pinto kapag halimbawa pag madaling araw o kapag gabi and then tahimik na ng paligid, ah, umiigit na pinto, gano'n. Yung kumbaga paggamit ng mga gano'ng descriptive words. O kaya naman ay umiiyak, tumatawa. So, kumbaga nagkakaroon ang reader ng visualization, ng imagination na ano nga ba yung naririnig or maaaring marinig ng reader just by reading those words or the story. And then sense of smell. Ayan, mabango. And there are other terms na ginagamit maliban sa salitang mabango. And siguro, sa banda-bandarian ay magkakaroon tayo ng other descriptive words. Okay? Kaya naman, ano ba yung amoy ng basura? Ano ba yung amoy ng umaga? O dun sa morning in nagrep ka, nandyan ang mist, di ba? And then, sense of touch. Okay. Halimbawa, doon sa nakagat ng aso. O yan. O kaya yung sinakitan, yung bata. Ano yung naramdaman. Okay, so ayan yung mga naibigay ng senses, different senses through reading or just by describing using words ng author, okay? And then, uh, that's why the author, kumbaga, in this, not just the senses, but of course, the sense of emotion, yan. Pero yung mga nabanggit ko kanina, or yung mga naging questions ko kanina, dito, yan. Yung mga nararamdaman ninyo, yung mga nararanasan ninyo. So, kapag kayo ay nagbabasa ng isang literary piece, ang nagiging attractive sa reader ay ano ba yung naiparamdam nito? Emotion yung madalas. Okay? Ito yung nagiging center of attraction ng isang reader or ng isang author towards his audience, towards his or readers. Iyan. Ano yung naiparamdam nung literary piece na to?
Nai-emotional ka ba? Natatakot ka ba? Lalo na dun sa mga nanonood dito ng K-drama o kaya telenovela, movies. So, ano ba yung pinaiparamdam sa inyo kapag kayo nanonood, 'di ba? Gano'n din kapag nababasa ng literary piece, ano naiparamdam nito sa inyo kapag kayo ay nagbabasa? Naiiyak ka ba? Natatawa kapag, lalo na dun sa mga comedy type ng, stories, 'yan. Kahit yung mga nababasa natin online, 'di ba, merong mga kalokohan na or malokong mga, portrayals sa reels, 'yan. What if kung sila man ay nailapat sa salita in, literary form, 'di ba? So, that's how they connect their audience, how the author and a reader connected with each other through the, emotion or the emotional appeal that the, literary piece could give. Okay, so ayun po. And then, ano pa ba? And then the author use different point of views also. Ayan. Halimbawa na lamang, first person point of view, nandyan yung mga salitang ako, ayan. Palaging nasa ano, kung sino yung nagsasalita, sa kanya nakatuon yung storya. Okay, sa kanyang perspective nakatuon yung storya. And then puwede naman na, may sila. So, sino yung mga characters na yun, third person point of view, 'yan. It depends on the narrator, sino ba yung narrator nung storya. Kung sa Si Mabuti, okey sa kuwento na Si Mabuti, sino nga ba ang ating, narrator dun? Sa tingin niyo sino yung narrator natin? Sige, you may use again the, this event number to answer that. Any color will do. Sino po ang ating narrator dun sa kwento na Si Mabuti? Anyone? Sino po ang ating author? I mean, sino ang ating narrator? Kaninong perspective, sinabi or kinuwento inilahad ang, kuwento na Si Mabuti? Kaninong perspective? Okay, yung naging student ni Mabuti. Yes, simula pa lamang. Okay, simula pa lamang kasi. Lang. I-change ko lamang. Okay, so I hope visible on screen. Okay. So simula pa lamang. Ayan. Hindi ko siya nakikita ngayon. May salita na agad ako. Okay? So, may determination agad dito na I mean, we can determine agad dito kung sino yung author, kung anong perspective. Naka first person point of view na siya. Okay? And then, though wala pa siyang description kung nasaan, kung ano yung location, but as we go on, ayan. Halimbawa, dito na lamang sa, ayan, dito sa second sentence, naroon pa siya sa dating pinagtuturuan. So, walang pintang paaral. So, ayan, dito natin na-determine agad yung setting. And then, other than that, dito, in this way, naiipakilala ng narrator sino yung other character. So, that's how the author give descriptions kung sino or kung ano yung mga mangyayari, ano yung
situation, ano yung ginaganapan ng characters or yung kanilang characterization nga. Ayan. And then, other than that, nasa na yun? Other than that, uh, have you read words na um, unfamiliar sa inyo? Sige. Ayan. Any color na lang din. Um, ano yung mga words na sa tingin niyo unfamiliar kayo or hindi niyo pa nababasa kahit kailan? Be it dun sa storya ng si Mabuti, Tata Selo, and then dun sa Morning and Nagrebkan. May mga words ba kayong nakita na hindi kayo familiar? If yes, can you share us kung ano yung mga salitang yun? Alir. Okay. Sige. Kabesa. So, di ba, these words, it was influenced by ano ba yung kultura o kaya kailan ba isinulat ni author yung storyang na yun. Halimbawa, sa panahon ngayon, 'di ba, marami na tayong mga bagong salita, mga Gen Z words na tinatawag, slang words, and then millennial words and other and such, okay? So we have kumbaga yung vocabulary natin, whether it be Filipino language o kaya English language or others. Um, Nadagdagan yung vocabulary. At yung dictionary, laging napapalitan yung mga nilalaman. I mean, nadadagdagan yung mga nilalaman ng dictionary. And there are words na hindi na natin ma-identify or hindi na parang madali para sa atin kung ano yun dahil hindi na siya madalas ginagamit. Lalo na yung mga salitang tulad nito na sila mga salita na madalas gamitin nung mga unang panahon pa or mga 80s, ayan, ganyan na. So, hindi na madalas gamitin sa panahon ngayon, sa modern day, yung mga ganitong salita. Kaya, ayun, lagi tayong magsa-search, di ba? Magsa-search tayo, ano ba yung meaning ng salitang to? And then, there are words naman, di ba, na kahit gaano kaluma, once na makita uli natin or magamit, lalo na sa existence ng TikTok, nagkakaroon ng trending, 'di ba? Kapag naging trend uli siya, ah, this way nagagamit uli siya. Muling nagagamit, napapayabong pang muli itong salitang ito kahit na gaano pa siya katanda nung siya nag-exist. Okay, so um, I hope na itong mga salitang ito nagkaroon kayo ng kaliwanagan paano siya ginamit. Okay, so sa tulong ng literary piece na inyong binasa, may mga description na kung ano ba ibig sabihin. Siguro hindi lang gano'n kalinaw or lalo na sa mga hindi naman avid reader. Kumbaga first time mo lang nabasa 'yun, yung piece na 'yun o kaya naman ay hindi ka sanay na magbasa ng iba't ibang salita
Lalo na kung ito naman na ay, more on ano ka, halimbawa more on, manonood ka, 'yan. So, hindi ka masyadong nagbabasa ng mga aklat. So, yung mga ganitong salita hindi mo agad ma-identify even how many synonyms or descriptions the author made dun sa story. So, malamang, hindi niyo na-identify or nakita kung anong part kaya ang maaaring mag-describe sa salitang kabesa or sa salitang alirit. Hindi mo maalirit. Okay, so 'yan, um, as of now hindi ko muna sasabihin kung anong meaning niyan. Siguro naman nagkaroon na kayo ng, opportunity to search o kaya ay makita sa mismong storya, ano kaya ang kasing kahulugan nito? Ano kayang posibleng kahulugan nito? Okay. So, ayan. And that's how the author played words. Okay. So, other than the culture that influence kung kailan nga ba ito isinulat, ano nga ba yung posibleng pangyayari that era. Ayan. Halimbawa, nung panahon pa ng giyera, ayan, o kaya naman panahon ng um, tawag dito, nagbubunga pa lang or I mean, parang tawag dito, nagbabagong buhay pa lamang yung mga tao from the war, ayan. And then, o kaya naman, katahimikan nga, panahong hindi pa puno ng mga sasakyan ng paligid. So, it affect the author kung ano yung kanya isusulat, ano yung situation that time, ano yung nga ba yung nararanasan nila that time. And the author's point of view. Yan. Yun yung nagiging author's point of view. Kahit pa iba-iba yung kanyang characters, pero yung kanyang nagiging tema, nagiging main or central na pangyayari ay pumapatungkol doon. Tulad na lamang ano, nang nabanggit ko kay Manuel Argelia na patungkol nga sa uh, probinsya or province experience. So ano na nga ba yung sitwasyon ngayon kapag nasa city, 'di ba? So that affects, okay? Other than the culture but the experience of the author. Yun yung isa sa mga nagiging impluwensya ng author sa kanyang mga sinusulat. And as readers, so nakikita natin yung mga karanasan nila nung panahong yon o kaya naman karanasan ng ibang tao noong panahong iyon. And we tend to visualize kung ano nga ba yung mga nangyayari kahit na tayo ay wala doon sa era na yun at hindi na natin nararanasan. Lalo na ngayong mga panahon ng giyera, di ba? Hindi na lang natin sila basta mapapanood lamang doon sa mga black and white na films, but also nababasa rin natin sila through the help of different authors. Okay? So, ayan. And then, ayun. Sige. So, siguro dun natin tatapusin yung ating three literary piece. May nabanggit ba ako tungkol kay Tata Selo? So, sa situation kasi ni Tata Selo, ayan, parang pag-aaklas dahil sa kahirapan. So, ano ba yung naging tema? Bakit nangyari yun? Bakit naramdaman niya yung kailangan na yung pangangailangan na dapat ah, ipaglaban mo rin yung sarili mo. Ipaglaban mo yung karapatan mo. And sa panahon ngayon, 'di ba, politically, kitang-kita na naman natin kung ano nga ba. Siguro naman nanonood kayo ng mga balita or trending online sa TikTok man 'yan, Facebook or other platforms. Um, ano na nga ba yun ang sitwasyon dito sa ating bansa as well as the other countries or yung mga malalapit na bansa dito sa atin. Ano na nga ba yung nagiging sitwasyon?
ano na yung klase ng pamumuno na mayroon, paano na ipinaglalaban ng mga tao ang kanilang mga karapatan, or mananatili ba silang tahimik sa kabila ng mga nararanasang paghihirap. Ano yung mga paghihirap na yon, hindi ibig sabihin na paghihirap, just the challenge, but the whole or the general problem na kinakaharap ng buong bansa. Okay? So, ayan. On our next meeting, online pa rin naman yun, di ba? On Tuesday, if I'm not mistaken. Tama na Tuesday? Okay, so ayan. Magkakaroon tayo ng groupings para itong mga other uh, literarities ay hindi natin gawing per person, or yung ating discussion ay per person. Hindi naman siya discussion, pero ito kasi yung magiging requirement ninyo para sa ano na, yung major requirement ninyo. So next meeting ko yun, i-discuss sa inyo. Para sabay kayo nung ibang section kasi mag-iiba-iba pa kayo ng schedule eh. Okay? And then yung ating ginawa kahapon, ayan, ano ba yung napatapat sa inyo? Anong book na napatapat sa inyo? Nakakaalala ba? Anyone? Sino nakakaalala ng title ng book? Ano ba yung napatapat sa inyo? Walang nagbuklat ng title page. Yes, Miss Magsino. Ma'am, ang title po nung book ay ano, yung Philippine Literature Perspective po. Perspective. Okay, sige. So, but Philippines. Philippines pa rin. But, ayan. So, through the help of reading just one book, ayan, though hindi naman buong book or lahat ng Philippine literature today. Okay, sige. Next, ano na lang. Yan. So, through the help of that, you had the experience na makapagbuklat ng isa man lang aklat na pumapatungkol sa literature, and we try to appreciate kung ano ba yung nilalaman ng librong ito. So, hindi lang tayo puro mga math or science related books ang mabubuklat, and this help you somehow kahit isang topic or isang pahina doon na mula sa table of contents ay nagkaroon kayo ng ideya. Ano ba yung mga other topics related to Philippine literature or the literature in general, as well as how these topics or how these how these topics could help or relate the literature, or could help you readers na just appreciate, but syempre yung may bahagi natin kung ano nga ba yung nilalaman ng literatura. So again, tulad ng inyong mga nabasa or nakita dito nga sa mga literary pages, hindi nyo kailangan na mag-research ha. Baka mamaya pag dumating yung araw na papuntahin ko kayo sa unahan, ay may dala kayong mahabang piyesa or script na inyong pinaghandaan. So, no need for that. Kumbaga, kung ano lang yung napatapas sa inyo, kung ano lang yung nilalaman nung page na yon, you just describe kung paano, kung ano ba nangyayari doon, if it is a story, or ano ba yung topic na yon. Just focus lang kung ano yung nandoon.
You don't have to add or do some research for that. Okay? Kasi ang ating aim ay makita or maunawaan kung ano ba yung nilalaman or yung content ng nabuklat ninyong pahina dun sa aklat. Okay pa? So, gano'n na lamang kapag tayo nagkaroon uli ng chance na ipakilala yung nilalaman ng aklat na yan. Okay? Okay pa, naunawaan? So, sige. So, that would be all for today. Thank you for all your sharings. And sana nagkaroon kayo ng, let's say, opportunity to visualize kung ano ba yung nangyari. Ano ba yung mga elements na nakita natin sa tatlong stories nito. Philippine Literary Piece. Okay? So that would be all for today. Thank you everyone. Kumain na po ha. Tanghalian na to. Sige. See you in our next meeting.